So, ayan, cravings no more na ako, guys. Ay, gumagawa ako nito. Sobrang nagki-crave talaga ako nito, mga isang linggo na. Hoy, hindi ako buntis ha. So, ayan. So, ayan, ang sobrang sarap niya, guys. Sakto lang yung timpla, hindi siya masyadong matamis. So, kung gusto niyo ito, ano pang hinihintay niyo, guys? Gumawa na rin kayo. So, ayan, meron ako ditong glutinous rice, 3 and 1 half cup po siya. Binabad ko po ito ng mga mahigit 1 oras. At syempre, asukal, 1 cup na white sugar, and 1 half cup na dark brown sugar. So, meron din ako ditong coconut cream and evaporated milk. So, yung kawali ko is nandito na, naka-ready na. Ilunod na natin ng una ang ating coconut cream. So anyway guys, itong tawag nito, ang evaporated is lang siya, optional lang. Kung meron kayong coconut cream, mas maganda. So mas lalong masarap pag purong kwakang kata yung ginagamit. Kala ko kasi meron pa ako nito sa pantay ko, wala na pala. So yan, kaya yun yung ginagamit ko, ang coconut cream. Coconut cream, evaporated milk. So, ayan, kung wala naman kayong evaporated milk, kung may full cream milk naman kayo, pwede din yan. At pwede rin ang tubig, optional. So, ayan. So, kalahati lang nilagay ko nito, guys, kasi sobrang masyadong creamy pag inubos ko ito. Charot. And then, ayan, halo-haloin, mikas-mikas lang mga insan. And then, ilagay na natin yung asukal natin. Yan. Tunawing mabuti. Kailangan talaga, guys, na mainit yung, tawag nito, yung hinalo natin ng mga liquid, then sugar. Kailangan, siya, wala nang buo-buo. Kailangan tunaw talaga yung asukal para mag-balance yung, ating, coconut. Ating budbod, mag-balance yung, tamis. Charot. So, ayan, ganito kami gumagawa. Tinutunaw lang muna namin yung asukal bago ilagay ang ating malagkit. So, ayan. Okay na siya, guys. Mainit na talaga tong liquid na ito. At syempre, huwag kalimutan maglagay ng kaunting asin. Ano lang to, guys? Tansyahan lang. Tansya ko na ito, mga mahigit 1 half teaspoon. Sorry. 1 half teaspoon ba? Sobrang dami naman, no? Siguro mga 1/4 lang. At syempre, maglagay na rin ako ng kaunting vanilla. Mga 1 teaspoon lang din. So, ayan. So, natural vanilla extract yung gamit ko. And then, mekos-mekos na. Ganyan lang kasimple. So, ayan, pag ganito na yung itsura niya, pag medyo kumulo na, parang kumulo na talaga siya, ilunod na ang ating glutinous rice. Dahan-dahan lang baka mapaso, no? So, ayan. So, kailangan ganyan po. So, tiluking mabuti para di logi, no? Kasi sobrang mahal ng mga dito. Mahal ng pilit dito, no? Pilit, malagkit. Mahal kayong malagkit diri ang mga inday. So, ayan. So, mikos-mikos lang natin yan hanggang sa mawala na yung buo-buo. Syempre, may buo yan, di ba? Galing nababad. And then, ayan. So, mikos-mikos mo lang yan hanggang maging okay na din. Takpan na pag pag okay na siya. So, ayan. Sobrang dali lang po magluto nito, guys. So, matrabaho nga lang. So, ayan, takpan ko lang to ng mga 3 minuto, guys. And then, after 3 minutes, haluin na kasi, para di masunog yung sa ilalim, sa pinakailalim niya. So, ayan. Ganyan lang siya, dandahan sa paghalo para masarap. Masarap yung pagkaluto, no? Pag may halong pagmamahal. Charot lang. So, ayan. Halo-haloin mabuti. Halo-haloin tulad ng pagmamahal mo sa kanya. Yung parang halo-halo na charot.
So, ayan, pagka ganito na yung itsura niya, lower the heat na, pinaka-lower na, kasi parang iniin-in na lang to guys. So, anyway, after nito, hilaw pa to guys, hindi pa talaga to as in luto. So, pupunta ako ng Asian store, sandali, very quick lang kasi malapit lang dito sa amin. So, mga 3 minutes lang by car. And then, ayan, ganito lang kadali. So, ayan, 'di ba? Okay na siya. I-off ko na yung yung stove para na siya. Hindi siya masyadong matuyo. Charot. Ayan. Halo-haloin lang mabuti. So, ayan, hilaw pa yan, Hindi pa talaga yan as in luto kasi mamaya i-steam natin yan ng mga ilang minuto bago maluto. So, maproseso tong paggawa nito guys, pero masarap. Sulit na sulit. Oo. So yan, sabi ko kanina, pupunta ako ng store dahil bibili lang ako ng dahon ng saging at toyo. Pero ang ending, so ito yung mga pinamili ko. Ayan. Ito, lahat yan pinamili ko. At syempre nakakita ako ng steamer, yung malaki na steamer. So yan. Ay, dahon lang yung kailangan pero naparami. So, ito yung dahon na nabili ko sa Asian store. So, napasadahan ko na po to sa apoy, guys. So, ayan. Parang nilinis ko na lang. Mas maganda kasi yung linisin. Mas maganda yung galing sa apoy kasi siya, malambot yung dahon para hindi siya mag-crack mamaya pag gamitin. So, ayan. Malinis na po ito at saka malinis din po yung kitchen towel na ginagamit ko. So, tama ba? Kitchen towel ba yan? Hindi yung pang yan sa plato. So, yan. Ito po yung itsura niya. So, pwede kayo gumamit, langis po ito guys. Pwede kayo gumamit ng mantika, margarine, butter, para lang ipahid sa dahon. Para di kasi dumikit yung malagkit sa dahon. So, yan. So, ganyan lang po yan. Depende sa laki po yan guys kasi yung dahon ko hindi po parehas. May maliliit at may malalakis. Kaya yung yung budbud ko is yung iba malaki, yung iba naman is maliit. So, yan. So, first, unang gawa. So, ganyan lang yung ginawa ko guys. So, ayan pahid-pahid lang ng oil. So, gamit ko pala guys yung tawag nito, vegetable oil yung gamit ko. Hindi po yan langis na tulad ng iniisip nyo na nyug. Hindi. Kasi kulang yung yung coconut cream. Kulang na kulang kaya mantika yung ginamit ko. So, ayan. Ganyan lang po siya. Ayan. Kailangan yung imikos-mikos. At sa pag-fold naman is super simple lang din. Ganyanin nyo lang. Ayan, tingnan nyo yung ginawa ko. Sobrang dali lang, di ba? And then, i-fold nyo lang. Ganyan. So, yun guys, tapos na akong magbalot. Ngayon naman ay itatali ko ito ng pagganito. So, dalawa siya.
So, ayan guys, kaya to tinatali para di malagyan ng tubig ang loob nito. So, pag nalagyan kasi ng, ng tubig, pumapangit na siya. So, ayan, sa amin, yung tatay ko, tinatawag niya itong 2x2 na tali. So, ayan. Ganyan lang po kasimple guys. So, malapit na po ako matapos at after nito is i-steam ko na to ng mga ilang minuto, no? So, ganito lang po kasimple. So, yan. Cravings no more. So, ipipreserve ko po itong iba. Para naman next time, i-ano ko lang to, iinit-initin ko lang to kasi ako lang naman kakain ito eh. So, yung anak ko, di ako sure kung kakain sila nito. At si partner, hindi rin ako sure kung kakain siya nito. Pero yung kapitbahay kong from Indonesian, syempre bibigyan ko kasi lagi niya ako binibigyan ng pagkain. Lagi niya ako dinadalhan. So, yan lang. So, yun guys, nakagawa ako sa 3.5 cup na glutinous rice. Nakagawa ako ng 26 piraso. So, hindi po siya pantay yung niya, pagkalaki niya kasi yung ibang dahon is maliliit. So, ayan, isasalang ko na to sa aking boiling water. So, yun guys, kakasalang ko lang. So, isalang ko lang to ng mga 25 minutes. So, ayan guys, luto na ang ating budbud long. So, ina-off ko lang ito. So, ayan. Tara! So, ayan, nawala na yung dalawa kasi, syempre, tinipid. Ayan. So, ayan na siya guys. Tara, hiwalay ko lang to guys kasi para mabilis siya lumamig at punasan at putulan yung mga yan. Ito. Charan, ayan, nagupitan ko na. So, ayan. So, binigyan ko pala yung biyanan ko ng mga 3 piraso nito. At syempre, di may iwasang may bumukas. So, ayan. Yan lang guys. Thank you for watching. Bye!